Habang buhay pa ang mga magulang natin, sana sulitin natin yung mga oras na kasama pa natin sila. Sana iparamdam natin kung gaano natin sila kamahal. Hello Ate Ann, good day po. Ako nga pala si Secret Sender, 29 na taong gulang, mula sa Mindanao. Pakihide na rin po ang identity ko. Tatlo kaming magkakapatid Ate Ann at ako po ang pangalawa. Noong elementary pa lang ako, palagi nag-aaway si nanay at tatay kasi ang tatay ko ay lasinggero. Pero kahit ganun siya, mabuti naman siyang ama sa amin. Responsible si tatay, kahit mahirap lang kami. Nakakakain pa rin kami ng 3 beses sa isang araw. Dahil sa hirap ng buhay, ang kapatid kong lalaki ay hanggang high school lang ang natapos. Pagka-graduate niya, nagtrabaho agad siya sa Maynila para makatulong. Si nanay naman ay nag-decide na rin magtrabaho sa Maynila. Habang kaming dalawa ay naiwan kay tatay. Noong high school na ako, nagtitiis ako maglakad mula bahay papunta sa school at pabalik. Medyo malayo-layo din ang school sa amin. Sobrang hirap nung panahon na yon, lalo na nung ikatlong taon high school ako. Pumasok ako bilang working student. Kahit sa kantin sa school, nagsa-sideline ako para may pambili man lang ng snack. Hanggang sa natapos ko ang high school pero hindi na ako nakapag-college kasi walang pang tuition. Maliit lang ang sweldo ni kuya at ni nanay, kaya nagtrabaho na rin ako para hindi maging dagdag gastos sa kanila. Noong time na yon, si kuya nag-apply mag-abroad at pinalad naman siya. Doon na nagsimula na medyo gumaan-gaan ang aming buhay. Nakapagpatayo ng bahay si kuya. Si nanay naman, gusto niya makatulong kay kuya. Upang mapabilis ang pagpapatapos sa bahay, kaya always siyang nagtatrabaho. Hanggang sa dumating ang mga pagsubok sa amin, Ate Ann. Si nanay nagkasakit at complicated ito. Pinauwi siya ni kuya ko para makapagpahinga sa probinsya. Grabe awang-awa ako kay nanay noong sinalubong ko siya sa airport. Sobrang payat na niya at halos hindi ko na siya makilala. May diabetic, ulcer, goiter, at fatty liver si nanay. Pabalik-balik kami sa clinic minsan sa hospital para magpa-laboratory at magpa-check up. Hanggang sa dumating din ang time na si tatay naman ang nagkasakit. Hirap na hirap ako kasi dalawa na silang inaalagaan. Si tatay hindi na niya kami nakikilala, Alzheimer daw ang sakit, sabi nila walang gamot. Hindi namin matukoy kung ano ang sanhe, baka dahil sa mga inispray niya sa palay. O kaya may sira siya sa utak. Pinahospital namin si tatay kasi parang hinihingal siya. Yun pala mataas ang BP niya. Hindi naman nagtagal at nakalabas kami ng hospital. Pero tuloy-tuloy na yung hindi niya kami nakikilala. Hirap pala talaga ang ganong sakit, Ate Ann. Akala ko sa teleserye lang nangyayari yon pero tatay ko pa talaga ang nagkaroon. Fast forward, Ate Ann. Nung time na dalawa na silang inaalagaan ko. Ako lang talaga ang nag-aalaga sa kanila kasi ako lang ang nandito. Si kuya, nasa ibang bansa, siya ang nagpapadala ng panggastos. Yung bunso namin, nasa Maynila. Nag-bedridden si tatay kasi hindi na siya makalakad. Nagkaroon siya ng pilas. Pinapaliguan ko siya ng nakaupo at pinapakain pero matagal siyang kumain kasi nginunguya niya ng mabuti bawat subo. Dumating yung time na hindi na siya kumakain at hindi na nagmumulat ng mata, parang comatose na siya. Nung dinala namin siya sa hospital, nilagyan siya ng hose sa ilong para daanan ng pagkain. 2 buwan kaming nasa hospital. Pinauwi ko nga pala yung kapatid ko sa Maynila para may kapalit ako sa pagbabantay. Nung pauwi na kami, bigla siyang binawian ng buhay. Sakay pa kami ng ambulance pauwi. Abril 2019, 58 taong gulang si tatay nung pumanaw. Si nanay naman, patuloy pa rin ang mga gamot at laboratory niya. Year 2022, New Year na admit si nanay kasi nanginginig siya. At parang nawawala sa sarili. Nakakatakot na talaga kasi parang tabingin na yung ulo niya at naninigas yung leeg niya. Buti na lang, may nasakyan agad kami papuntang hospital. Ganun pala yon pag sobrang taas ng blood sugar. Kumain kasi siya ng dessert. Pagdating ng Pebrero 2022, si nanay naman ang binawian ng buhay. Ngayon, ulila na kaming magkakapatid. Sobrang hirap nang wala na sila. Hindi ko halos matanggap kasi ang babata pa nila. Hindi nila naranasan ang maginhawang buhay at hindi umabot ng 60 taong gulang man lang. Pero wala akong magagawa. Ngayon sa mga tagapakinig mo, Ate Ann, habang buhay pa ang mga magulang nila, sana sulitin nila yung oras na magkasama pa sila. Sana iparamdam nila kung gaano nila kamahal ang mga magulang nila.
At para naman sa mga magulang dyan, sana huwag abusuhin ang mga katawan para hindi magkasakit at hindi agad mawala sa mundo. Pero alam ko, nasa panahon din yon. Pero mas mainam na mag-ingat sa pangangatawan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.